have been anointed, chosen, and favored. We can do amazing wonders and great things through Christ our God. You lavishly gave us your love. Come on, lift your hands for Jesus. Sending your one and only Son. Jesus, you're my treasure. Yeah, you're my double portion. Jesus, you're my treasure. Yeah, you're my double portion. Everybody clap your hands. Yeah, yeah. Come on, let's sing it out. We have been anointed, chosen, and favored. Come on, declare it. We can do amazing wonders and great things through Christ our God. You lavishly gave us your love by sending your one and only Son. You lavishly gave us your love. Come on, receive God's love in this place by sending your one and only Son. Everybody sing. Request everyone to remain standing. As you have heard kanina, ay first Sunday ngayon of the year, first Sunday of the month. Now what a beautiful opportunity para tayo po ay magsalo-salo sa hapagkainan ng Panginoon. So if you have the elements right now, take hold of that. Ito po siya, meron po ba kayo na lahat? Yan. Ito po, pakitaas lang po kung sino po para maibigyan ng atin po mga ushers. Wow. Yan. Hallelujah. Wow, napaka-bless natin ngayon. Why? Dahil unang linggo pa lang ay makaniig na natin ang ating Panginoon sa sacrament na ito. Ang komunyon ay nagpapalakas sa bawat isa sa atin. Ang komunyon ay pakikiisa natin sa Diyos at pakikiisa natin sa bawat isa. Alam niyo po ba na bilang mga magkakapatid, ang sitwasyon natin ay we are one in Christ. Amen po ba? We are one in Christ, Christ in us, and us in Christ. Amen po ba? Palakpakan muna natin ang ating Panginoon. Hallelujah, yes. God deserves it. At bagamat ay lahat tayo ay iniimbitahan na sumama or to be partakers of this activity, sinabi din sa kasulatan na let us prepare ourselves, let us be serious, and prepare ourselves by asking forgiveness sa ating mga kasalanan. Kasi yung yung gawain na ito is both a curse and a blessing. So kailangan siguraduhin natin, I know that others, pagdilat pala ng nilang mga mata, ay humingi ng kapatawaran sa Panginoon. Ngunit I want to be sure and give you 1 minute or 2 to ask forgiveness of our sins to the Lord. Sige po, your 1 minute or 2 shall begin now. Oh, hallelujah. Hallelujah. Jesus
On the night he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body, which will be given up for you. Do this in remembrance of me." Sabay-sabay natin kainin ang tinapay. In the same way, after supper, he took the cup, saying, "This is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me." Sabay-sabay natin inumin. Hallelujah. Thank you, Lord. Let us pray. Ama, salamat for letting us na maging isang kabahagi, Panginoon, ng gawaing ito banal at kalugod-lugod sa iyo, Panginoon. Maraming salamat na patuloy mo kaming palalakasin, Panginoon, at pagkaisahin sa gawaing ito, Panginoon, ng communion, O God. O Lord, akin pong pinapanalangin na bigyan mo kami ng patuloy na pananampalataya ng higit pa, Panginoon, sa mayroon kami ngayon, Panginoon. Dahil napag-alaman namin, Panginoon, katulad ng sinabi mo sa Hebrew, it is only by faith that you are pleased, Panginoon. Kaya maraming salamat na sa pamamagitan muli ng pakikinig namin ng iyong mga banal na salita, kami ay madadaragdagan ng panibago at antas, Panginoon, ng aming pamananampalataya. Let this word, Panginoon, that you will speak today, Panginoon, be indeed the light unto our path and a lamp unto our feet, Panginoon. Maraming salamat sa iyong gagawin sa umagang ito. Bless your people. In the mighty name of Jesus, all will say, Amen and amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. How are you? Kamusta po kayong lahat? Pwede kayo po umupo na. Amen. Ayan po, welcome sa ating Communion Sunday. This is your home and this is COG Gentry. Wow. So, kamusta naman ang New Year natin? Wow, parang hindi tayo masyadong responsive ngayon. Bakit kaya? Sino gusto dito ng pagpapala? Ayun pala yun. Alam nyo, kahit na New Year na ngayon at alam ko ang iba sa atin ay naka-move on na sa 2023. Baka sino dito ang mayroon pang iniwan sa 2023? Mayroon pa dito? Alam nyo, minsan dahil sa napakaraming mga problema, kaabalahan na mayroon tayo, it's not, it is easy sometimes na tayo po ay mag-struggle, tayo po ay minsan ay nawawala ng pag-asa, di ba? Tama po ba? Pero ngayong umaga, I want us to focus on the brighter side of life. Amen? The brighter side of life. Kasi alam mo, sabi nga ng Proverbs 17:22, sabi niya, the joyful heart is like a medicine to our body. Pero yung puso na lagi na lang mapait, bitter, ay para daw siyang tuyong-tuyong buto. Na parang sinipsip-sip ang iyong lakas. Yun ang sabi ng Proverbs 17:22. Kaya importante na ang atin pong attitude sa taon na ito ay maganda, positive. Kasi sabi nga sa saying, your attitude will determine your altitude. Ibig sabihin, kung gaano kataas ang minimithi mo, depende yan on how you look up things. That is attitude. Kaya dapat positive lang tayo. Laging wag nating hayaan na yung love and faithfulness ay laging manatili sa ating mga puso. Sabi nga ng Proverbs 3, verse 3 to 6, ang usual natin kinu-quote kasi chapter 3, verse 5 to 6, right? I want us to start from verse 3. Sabi doon, let love and faithfulness never leave you. Sabi doon, gawin natin kwintas, sa ating mga leeg and write them at the tablet of our hearts. And because of that, we will gain favor in the eyes of God and of man. Trust in the Lord with all your heart
In all thy ways acknowledge Him, and He will direct your path. Di ba maganda? No? Positive lang. Amen? Kaya yung atin pong topic for today is very positive. New Year, new heights. Sino gusto ditong umangat? Ayan. Pag ganun pala yung mga tanong, ay amen kaagad, ano? No? Sino gusto ditong maka-reach na naman ng new heights sa kanyang buhay? Amen. Alam niyo po, it is our God who enables us na umangat sa ating mga buhay. Alam niyo, yung pag-angat, hindi lang naman ito material lagi. Amen po ba? Naniwala ba kayo doon? Ayan, pag hindi talaga material, ay ano talaga? Konti talaga yun. And na ibig sabihin, hindi lang naman material ang atin pong mga inaasam na pagpapala sa Panginoon. But more than anything, ay ang ating kalagayang espiritual. Alam nyo, walang kasing sarap ang mapalapit sa Panginoon. Walang kasing sarap, no? Ang laging mararanasan ang presensya ng Panginoon sa ating mga buhay. Naniwala ba kayo doon? Amen. So, we will be using as our text one of the most popular verses in the Old Testament. At ito po ay matatagpuan natin sa Isaiah 40 verse 31. Ito po ang nakasaad doon, for those who hope in the Lord will renew their strength and will soar on wings like eagles, will run and not grow weary. They will walk and not faint. Para mas lalo natin maintindihan at lalo nating maunawaan yung context nito, ay minarapat kong magsimula sa verse 28 to 31 para mas makita natin ang lawak nito. But most of the verses I will support sa teksto natin ngayon ay nanggaling din sa the same chapter na mamaya. No? So in verse 28, ito po ang sinasabi. Have you never heard? Or have you never understood? The Lord is the everlasting God, the creator of all earth. He never grows weak or weary. Wow! Sabihin mo nga sa katabi mo, hindi napapagod pala yung Diyos. Yan. Hindi napapagod ang Diyos. No one can measure the depth of His understanding. He gives power to the weak and strength to the powerless. In verse 30, sabi diyan, even youths will become weak and tired, and young men will fall in exhaustion. But those who trust in the Lord will find new strength. They will soar high on wings like eagles. They will run and not grow weary, and they will walk and not faint. Pinagpala na po ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Palakpakan po natin ang salita ng Diyos. Amen. I want to start with verse 30. No? Kahit nasabi ko kanina, let us focus on the positive side of life. No? It is a fact na tayo po ay limitado. No? We have weaknesses and we have limitations. Sabi dyan sa verse 30, this is how we describe. No? The Lord describe ang sitwasyon ng isang tao. Sabi dyan, even youths will become weak and tired, and young men will fall in exhaustion. No, ibig sabihin niya, even the strongest of us, pwedeng mapagod. Amen? Pwedeng ma-fall. Naranasan niyo na ba yun? Na minsan, ang lakas-lakas natin, pero at times, tayo rin ay nanghihina. Wow, ganun po minsan ang naramdaman natin. At ito po ay kinumpara pa ng Panginoon sa youths. Now, when you say youth, ito po yung prime of our life. Siguro ito ay mga from 18 to early or late 20s. Yun po yung pinakasagsagan ng tao. So sabi niya, even youth will become weak and tired. So clearly speaking here about our strength, physical strength. And young man will fall in exhaustion. Pero the good news is, mga kapatid, mayroong nauna na pong provision ang Panginoon in verse 29. What does it says? Sabi niyan, He gives power to the weak and strength to the powerless. Amen? Bibigyan tayo ng Panginoon
ng power. No, kung tayo po'y nanghihina, at kung wala tayong ka-power-power, bibigyan naman tayo ng Panginoon ng kalakasan. That's one thing, no? God can, but it is another thing that God will, no? And that God wants to do it. Amen po ba? No? Minsan akala natin dahil napakarami na nating nahingi sa Panginoon, ay baka napagod ang Panginoon, no? But I want to tell you again, no, in that verse, no, in verse 28, He never grows weak or weary. Sa iba pang mga salin, ang ating Panginoon ay hindi natutulog. Wow! No? May nakalagay pa nga doon na He is looking. Wow! He is looking for hearts, no, that is full of faith at gustong i-place yung trust sa Kanya to be blessed. Wow! Naghanap ang Panginoon ng tao na talaga ang kanyang puso ay nakaalan lamang sa pagtitiwala sa Kanya. Ulitin ko, in Hebrews, if there is one thing that God is pleased, yan po ay ang pananampalataya. Negative ang pagkalagay doon, sabi doon, without faith, it is impossible to please God. So, ibig sabihin, kung mayroon mang, no, tayong gustong na maging katuwaan tayo ng Panginoon, maging kagalakan tayo ng Panginoon, yan po ay pananampalataya. Yan po ay buong-buong paglagak ng ating pagtitiwala sa Kanya. Amen? Yan ang sinasamba ng Diyos, ng COG Gentry at sinasamba nating lahat. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. But before we go to how could we attain new heights this year, I want us to fully grasp, no, kung gaano ka-powerful, gaano kadakila ang Diyos na ating sinasamba through these verses. No, napakarami pong mga description ang Panginoon, pero ang Isaiah 40 verse 28 ay punong-puno, no? Hitik na hitik ng katotohanan patungkol sa Diyos na ating sinasamba. Sabi niya dyan in verse 28a, sabi niya, have you never heard or have you never understood? No? Sa ibang salin, have you not known? Have you not heard? No? Ibig sabihin lang, alam na natin yun eh. Hello? Baka ilang beses natin na basa ito. Ilang beses na ito na preach. Sabi niya, remember, alalahanin niyo kung sino ang sinasamba ninyo. Alalahanin niyo ang ginawa sa inyo ng Diyos. Kaya nga kayo narito, di ba? Dahil mayroong tayong pagtitiwala sa Kanya. Dahil minsan sa ating buhay, naranasan natin ang miracle sa ating mga buhay na mula sa nag-iisang Diyos na ating sinasamba. So sabi dito, the Lord is the everlasting God. When you say the, no, in English, ito po ay definite article. No? Definite article. Ibig sabihin, pantukoy ito na, ibig sabihin yung kasunod niyang binibigkas ay katotohanan. Tiyak. No, sabihin mo nga sa katabi, tiyak pala si God. Ayan, no? Definite, with specific or particularizing effect, or designate natural phenomena or fact. Kasi kung hindi yan sure, no, dapat alang, no? The Lord is an everlasting God. Pwede naman. 'Di ba? Singular lang naman, 'di ba? Pero hindi. Sinabi doon na no? Sigurado. O, sabihin mo nga, sigurado. Yan, sigurado that God is an everlasting God. In this same chapter, no, in verse I think 6 to 8, no, nakalagay doon na grass withers, no, and flower fades at the breath of God. No, sabi nga pa doon, all flesh are grass and all its beauty is flower. No?
But at the breath of the Lord, all of them fades and withers. Doon sa kasunod na talata in verse 8, sabi doon, grass withers and flower fades, but the word of the Lord will stand forever. Amen? Yun po ang sinasabi dyan na everlasting. Pareho lang yung forever and everlasting. So it is good to know that we worship a God na hindi mawawala. Na? Yung God natin ay mananatili magpawalang hanggan. Amen po ba? Alam mo, nandun siya sa past natin. Now, He is in our present. At tiyak ako, na sa ating future ay nandun din po siya. Amen? Hallelujah. Dahil, sige, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Dahil holds time. No? Nasa Kanya ang panahon. At we face the new year because of that with confidence dahil alam natin na nandun din ang Diyos at kasama natin siya sa ating tagumpay. Wow, He is not only an everlasting God, but He is also the creator of all the earth. Wow, can you imagine that? No, everlasting God, creator. Wow. No, kung inyong naalala yung Genesis, no, ay sa pamamagitan lamang ng kanyang mga salita ay nagkaroon ng mga nilikha. Kaya nga, nasasabi natin that it is through Jesus that everything was made. Because that word is actually Jesus. If we go to John 1:1. Sabi doon, the Word was with God and the Word was God. At ang lahat ng mga ginawa ng Diyos ay sa pamamagitan niya. So noon pa man, Jesus was there. He was the Creator. Wow. Lahat ng nakikita natin sa ating paligid ay gawa ng Diyos. Lahat ng minimiti nating bagay, no? Sabi nga ng James 1:17, all good and perfect gift is from above, from our Father of light, na binubuhos ito sa atin and does not change like shifting shadows. Galing sa Kanya ang lahat. Alam niyo po ba that in the same chapter of Isaiah in verses 25 and 26, ito po yung sinasabi, to whom then will you compare me? Wow! Kanino mo ba ako maihalin tulad? Siyempre ang sagot ay wala. Kasi walang katulad ang Diyos na ating sinasamba. Hallelujah! That I should be like Him, says the holy ones. Lift up your eyes on high and see who created this. Ano sinasabi niyang this? That is the stars. No? Sabi diyan, He who brings out their hosts by number, calling them all by name. Wow, lahat pala ng stars sa kalawakan ay may pangalan. At alam lahat ito ng Diyos. Alam niyo po ba kung ilan yung stars sa kalawakan? No? According to my research, no, sa Milky Way alone, which is our own galaxy where Earth belongs and our solar system belongs, mayroon ng 400 billion stars. Wow! At lahat ng ito ay alam ng Diyos ang pangalan. Ilan bang galaxy mayroon ang universe? Alam ba natin yon? Wow! There are 120 billion galaxies. So kung i-times mo yung billion sa billion, ano makukuha mo? Di ba trillion? Uncountable. Hallelujah. And yet, the Bible says, God knows all their name. And what is very startling, alam mo mga kapatid, tayo, no, alam ng Diyos lahat ang ating pangalan. Kung tayo po ay mag-zoom out lang, gaano lang kaliit ang earth. Pero sabi ng Bible, alam ng Diyos ang numero, the number of your hair and your name. Ganun kadakila ang Diyos na ating sinasamba. Amen?
Yes, He is all powerful. Hindi ko alam kung ano yung problema mo ngayon, kapatid. No? Hindi ko alam kung ano yung nararanasan mo ngayon, kapatid. O anong failure mayroon ka ngayon, kapatid. Pero I'm here to tell you that God knows it. Amen? Alam ng Diyos lahat ng nangyayari sa buhay mo. Wala kang maitago sa Kanya. Even your motives, even your excuse, kapatid. Pero alam niyo po, God is good. Amen? Hallelujah. God is good. All the time. Kasi sabi nga sa title ko kanina, now is New Year, now He'll give us new heights. Amen? Sabi dyan, by the greatness of His might, and because He is strong in power, not one is missing. Grabe, no? Tayo nga, actually ako I am a teacher, no, by profession. At to tell you honestly, hindi ko alam lahat ang pangalan ng mga estudyante ko. May estudyante ako dito. Pero totoo yan. Sabi, yes anak, ganun lang sabihin ko. Yes po, sino ka nga po? Ganun po. Pero ang Diyos, trillions of stars. Approximately, alam niya ang bawat pangalan nito. Pero kung hindi pa kayo kumbinsido niyan, punta tayo sa Job 26:14. Sabi diyan, behold, this, referring to creation, are but the outskirts of His ways. Alam ba natin yung outskirts? Parang laylayan lang. Parang laylayan lang. Parang nasa side lang siya. Nasa side lang siya. Parang portion lang siya. Kung ito ay palda, parang nandun lang siya sa, sid lang siya sa dulo ng damit. Ganun lang yung creation na ito. No? Na minsan ay binubuhisan natin ang buhay. Kahit walang kakwenta-kwenta, iniiyakan natin. Minsan. Kahit walang kakwenta-kwenta, patayin natin yung isang tao. O kaya'y lapastanganin natin ang isang tao. Hindi natin babatiin ang isang tao. Pambihira. No? Di ba? Pero lahat lang ito pala ay katiting lang, sid lang. No? Outskirt lang of His ways. And what more? No? Sabi niya, and how small a whisper do we hear of Him. Wow. So ibig sabihin, parang whisper lang pala itong mga nilikha ng Panginoon. Whisper pa lang niya ito. Wow. How much more kung ibubuka ng Panginoon ng malakas ang kanyang mga tinig? What will happen to the creation? Whisper niya pa lang, and marvelous things happen. Diba? Ang dami nating nai-enjoy na mga bagay dito sa mundong ito na binigay niya. Whisper pa lang po yan, kapatid. Hallelujah! Hallelujah! Palakpakan po natin ng Diyos. Kasi alam nyo, pag nagsalita ang Diyos sa iyo, kapatid, if He promised to you something and it is very, very clear, more than a whisper, alam nyo nang mangyari po, kapatid. Ito ay tutuparin ng ating Panginoon sa ating mga buhay. Amen? Naniniwala ba kayo doon? Amen. Sabi diyan, it is just but a thunder of His power. Sino ang makaintindi? Sino ang makaunawa? Wala. Wow. That's the God we serve. Amen? Kaya yung heights na minimithi natin, katiting lang sa Panginoon. Another one, He never grows weak or weary. Hindi napapagod ang Diyos. Parang sampal po yan sa mga taong nagtatanong, kaya ng Diyos na pagalingin ako? Kaya ng Diyos na ibigay sa akin ang hiningi ko? Hindi nga siya napapagod eh. Amen po ba? Ilang beses ko na po yan hiningi at binigay niya. Kaya niya pa kayo akong bigyan? Binigyan niya na ako ng 2 bahay eh. Kaya niya pa kaya akong bigyan ng pangatlo? Anong kayang sagot doon? Opo. Kasi hindi siya napapagod mag-bless sa'yo kung ikaw po ay magtitiwala sa Kanya. Amen? Hindi siya mapapagod.
Sometimes, we feel like God can, pero gusto kaya ng Diyos na pagpalain ako? In verse 29, sabi, He gives power to the weak and strength to the powerless. Sometimes it is one thing that we knew that God is able, pero it is another thing to know na gustong-gusto ng Diyos na ikaw ay pagpapalain, kapatid. Amen? Anong inaantay ng Diyos? Ang pagtitiwala mo, kapatid. Kasi it is the only thing that pleases the Lord. Amen? So, ibig sabihin lang yan, walang prayer, ikaw kapatid, na hindi kayang gawin ng Panginoon. Gaano man ito ka-imposible, gaano man ito kahirap, hindi mapapagod ang Diyos sa paggawa para sa iyo, kapatid. Magtiwala ka lang sa Kanya. Amen? Hallelujah. Another one. No one can measure the depth of His understanding. Sabi sa earlier verse ng Isaiah 40 in verse 12 to 14 particularly, sabi diyan, who has measured the waters in the hollow of his hands, and marked off the heavens with a span from end of pinky to the end of a thumb? Enclose the dust of the earth in measure, and weigh the mountains in the scales, and hills in a balance. Sino po dito ang nag-aaral ng solar system? No? Anong picture ng solar system natin? Nakalutang tayo, di ba? Nakalutang lang tayo. Tama po ba ako? Who do you think holds that power na bakit nakalutang? Bakit hindi tayo nahuhulog? Si God. Amen. Tama po ba? Hello. Or even bakit bilog ang mundo, bakit hindi tayo nakatabingi? No? Ang ating paa ay laging nasa lupa. Who can understand? And who can explain? Wala. Because you can never understand the Lord. Because He is God. At mayroong mga bagay na pang Diyos lang. That's the God you are serving. Amen? Hindi siya, sabi diyan, He who has measured the Spirit of the Lord, or what shows Him His counsel. Hindi siya nangangailangan ng counsel, kapatid. Hindi siya nangangailangan ng advisor. Because He is already all-knowing. Hindi siya nangangailangan ng instruction. Hindi niya kailangan magkonsulta kahit kanino. Because He is the end. Siya na yung dulo, no? Ang sagad-sagaran, no? Ng knowledge, ng wisdom. Who taught him the path of justice? Wala. Kasi walang magtuturo sa kanya. Kasi siya na ang pinakamataas. Amen. Yan ang Diyos na ating sinasamba. Who taught him knowledge? Wala. And showed him the way of understanding? Wala. Because our God is omniscient God. At alam niya ang lahat ng bagay. This is the God we serve and the God we worship. Amen. So, paano? No? Paano tayo makapag-gain ng height? How do we achieve new heights? No? Dito sa ating binabasa, no? In verse 31, but those who trust in the Lord will find new strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary, and they will walk and not faint. So tayo pala dapat ay kumikilos bilang mga agila. Sabi mo sa katabi mo, agila pala tayo. Ayan. Agila pala tayo. Hindi tayo manok. No, agila pala tayo. Amen po ba? No? That's who we are. Sabi ng Panginoon, dapat, let us be like eagles or as eagles. Alam niyo, maraming analogy no, na makukuha tayo sa eagles. You know?
But in this context, no, I will share to you three. No, para maging sekreto natin. No, ngayon, hindi na ito maging sekreto kung ito ipa-follow natin. Para maangkin natin ang panibagong antas na naman ng tagumpay sa ating buhay. Gusto nyo ba yon? Amen? Ang mga antas ng buhay nito, hindi naman, sabi ko nga kanina, hindi naman material. Pwede itong breakthrough sa ating mga relasyon, no? Breakthrough sa ating emotional life, sa ating studies, no? Sa ating work. Baka tayo po ay promote dahil alam ko, promotion comes from the Lord. No? Alam niyo po ba that this 2024, something is in store for you from the Lord. And that is new heights. Kung tayo lang po ay magtitiwala sa Panginoon. So yung una nating pwedeng gawin is to wait for the Lord. Pambihira. No, ang dami mong sinabi, Pastor. Tapos, wait lang pala. Oh my God. Mag-wait lang pala ako sa Panginoon. Sabi dito sa 31, yet, those who wait for the Lord will gain new strength. They will mount up with wings like eagles. They will run and not go tired. They will walk and not become weary. So, ano ba ang ibig sabihin ng wait? In Hebrew, kasi ang Old Testament ay sulat sa Hebrew, ang meaning pala ng wait ay kava. No, hindi yung kinakabahan ka, yung kava. Ibig sabihin to trust in the Lord. No? To hope in the Lord. To wait expectantly from the Lord. Nag-expect ba kayo kay Lord? Baka naman hindi, no? Baka feeling nyo dahil kahapon may inaas ka tapos hindi dumating, ay hindi na ako mag-expect kay Lord. It's not waiting. No? Ang waiting is trusting and hoping and with expectation sa ating pinalalangin sa ating Panginoon. Alam nyo, as Filipinos, or kahit na mga Kristiyano tayo, we are not good at waiting. Napasensya na po. Kasi ako rin po ay not good in waiting. Ako rin po ay minsan, lalo na sa restaurant, di ba? Pag matagal, mga ilang minutes na wala pa yung pagkain, where is the manager? Ang galing. Minsan ganun, ano? Minsan tayo po ay nagpipila lang sa supermarket, no? Minsan, alam na alam, Kristiyano tayo, no? Pero minsan, ang ginagawa natin ay pag may kilala tayo sa unahan, hi, okay, kamusta ka? Na? Tapos nandun na nakasihit na pala doon sa... Di ba? Ganun tayo, para-paraan. Kasi ayaw nating mag-antay. We are not good waiters. No? Totoo ba yun? No, totoo minsan, di ba? Pero alam niyo po ba that there are a lot of benefits of waiting. You know? I want to give you some benefits about waiting. Number one is, God reveals His purpose in waiting. God speaks. Pag tayo po ay naghahantay. No? It happens in our prayer time. Alam nyo, pag hindi tayo, pag ang prayer natin ay, salamat sa Lord at may pagkain kami ngayon, amen. Nag-antay ka ba noon? Hindi. Di ba? Kailangan antayin mong sagot lagi ng Panginoon. No? Kailangan, hindi ibig sabihin na ito yung ginagawa mo, ito na yung purpose ng Panginoon sa buhay mo. Actually, no, ang basihan ng purpose natin is not what we do, but who we are. O sino ba tayo sa mata ng Panginoon? Ha? Tayo po yung mga anak niya. So dapat ang purpose natin ay bilang anak ng Diyos. Amen po ba? Yun ang first and primary. Hindi nagbabago yun. Hindi dahil ikaw ay negosyante, hindi mo nagagawin ang pagiging anak ng Diyos. O dahil ikaw isang teacher, hindi ka na gagawa ng mga bagay na patungkol sa anak ng Diyos. Most and primary, ang purpose mo ay bilang isang anak niya. No? Kaya napakarami namang mga Kristiyano na mga nurse, mga doktor, mga engineers. Kasi mali ang notion ng iba na, ay ayaw ko maging born again. Kasi napakaraming bawal. No, hindi ako pwede maging engineer kung born again ako. No? Or hindi ako pwede maging doktor o maging police. Hindi. O maging abogado lalo.
Kung born again ako, kasi magsisinungaling ako. Di ba? Pwede. Kung paninindigan mo ang katotohanan. Pumili ka ng iyong ipagtatanggol. Amen po ba? Hallelujah. God fulfill His promise. No? God teaches us patience. No, sa God reveals His purpose, sabi dito, be still and know that I am God. I will be exalted among the nations and I will be exalted on the earth. Sabi sa Psalms 46:10. Sabi naman sa Numbers 23:19, God is not a man that He should lie, or a son of man that He should change His mind, and as He said, and will He not do it? Or has He spoken and He will not fulfill? In Numbers 23 verse 19. So pag sinabi ng Panginoon na ikaw pa ay pagpapalain niya, pagpapalain ka niya. Kasi hindi siya nagsisinungaling. Amen? He swore by Himself because nobody is higher than Him anymore. No? Kaya ganun po ang ating Panginoong Diyos. He cannot go against His word. Kaya ang the best prayer, alam niyo po mga kapatid, ay ang salita ng Diyos. No? Kasi pag binanggit mo yan, ay wala nang question sa Panginoon. Kasi salita niya yan eh. No? Hindi pwede na hindi niya tutuparin. Kasi yan po ay lumabas sa kanyang mga labi. At doon sa Isaiah 55, sinasabi doon na binabantayan ng Panginoon ang bawat titik ng mga salitang yon upang ito ay magkaroon ng katuparan sa buhay na nagtitiwala dito. Amen? And patience naman. No, God teaches us patience. But if we hope for what we do not see, we wait for it with patience. So ibig sabihin, if we trust God, then we become patient. No? Amen po ba? So kailangan natin talaga magkaroon ng ganitong virtue sa ating buhay. Actually, in summation, ang pagiging pag-wait sa Panginoon, ito po ang ibig sabihin. Sabi diyan, we place our trust in the Lord and allow Him to exchange our weaknesses and weariness with His strength and power. So ano ngayon, kapatid, ang mga weaknesses mo? Ano ngayon yung mga wino-worry mo sa buhay? No? If you want to wait for the Lord, then allow Him to exchange it with His power and strength. So ganun po ang gagawin natin. Magtiwala lang tayo sa Panginoon at papalitan niya ang ating mga weaknesses ng kanyang kalakasan. Ganun po ang gusto mangyari sa ating Panginoon. That's waiting in the Lord. At yun din po ang ginagawa lagi ng agila. Alam niyo yung agila ay pag nararamdaman niya na kahit na malayo po siya, sa taas po siya, kitang-kita niya yung rabbit. No? Pag alam niya na naramdaman siya ng rabbit, ang ginagawa niya, tatago muna siya sa mga ulap. No? Para hindi siya makita ng rabbit. At siya naman po ay magsuswoop down pag alam niya na hindi handa ang kanyang prey. So talagang nag-aantay siya. Marunong siyang mag-wait. And in fact, no, pag siya po ay lumilipad, inaantay niya muna yung hangin. No? Ang wind, na kung saan doon siya sasakay. No? Doon siya sasakay at siya po ay lilipad. That's how patient eagles are. So doon punta tayo sa pangalawa, na soar instead of flapping. No? Number 2 yan. Ano? Bakit kaya number 1 pa rin yan? Soar instead of flapping. No? Sabi dyan, sa verse 31, they will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. Alam niyo, may special na way ang eagle sa kanyang paglipad. No? Where other birds flap, nagpa-flap sila, na ginagamit nila yung strength nila para sila ay lumipad, ang eagle hindi. No? Pag nakasakay na siya doon sa wind thermal na sinasabi, no, yung upward wind, no, na malakas, no, na pwede siyang hilahin, at doon siya sumasakay, he just spread its wings. At wala na po siyang ibang ginagawa. I have downloaded a video, no,
flying of an eagle, and let us watch this. Ganyan lang po siya. Ganyan lang po yung eagle pag nandiyan na siya sa taas. Hindi siya nagpa-flap ng wings. Diba? Ganyan siya. No? Sumasakay lang siya sa hangin. Hindi siya nagpa-flap, di ba? Tama? Although, may mga makikita tayong video nagpa-flap din siya pag mababa na siya at siya po ay pa-perch na o pa-landing. Pero pag nasa itaas na siya, pag nakasakay na siya sa wind thermal, ay ganyan na siya. Umaasa na lang siya sa wind. Amen. Katulad din natin dapat, bilang mga agila ng Panginoon, dapat tayo hindi umasa sa sarili nating pagkakas. Dapat tayo po yung umaasa sa Panginoon. Sabi nga ni Zachariah, not by might, nor by power, but by my Spirit, says the Lord. Sige, palakpakan po natin ang Panginoon. So, anong sinisimbolize ng wind thermal na yun? No, na hangin, na inaasahan natin, na tutulong sa atin. It is the Holy Spirit. So, as Christians, as children of God, no, bilang mga agila, no, dapat umaasa tayo sa Santong Espiritu, sa lakas ng Panginoon para makarating tayo sa gusto nating paroroonan. No, dapat hindi tayo nagsasariling diskarte. No, minsan ay ang nakalulungkot ay minsan ay nauuna pa nating puntahan, ikukonsulta ang ibang tao, mga kaibigan natin, mga kamag-anak natin, than God. No, na dapat ang nauna na nating ikonsulta lagi ay ang Santong Espiritu o yung ating Panginoon. Amen po ba? Not by might, nor by power, says the Lord. Amen? So I want to share to you, what happened in December, with regards to our Dream a Van project. No? This is a way also as well of reporting to you. No, ang nakolekta natin ng December 17 is 107,450 doon sa Seed of Faith. And then during our anniversary, ito po yung total proceeds ng ating pong anniversary merchandise. Yung mga jacket, yung mga tote bag, I think hanggang ngayon ay available pa ba? Kung mag-order kayo, mayroon pa rin yan. Nakaipon tayo ng 16,410. So all in all, yung ating fund collected for our Dream Van project ay 123,860. So forgive us kung hindi natin kaagad nalabas at hindi tayo kaagad nakaasikaso na mag-acquire ng ating Dream a Van project kasi nga busy sa sa Christmas at sa New Year. So, ito talaga yung time na we have decided na pumunta at mag-acquire na ng FB, Mitsubishi FB, at it is a brand new car ang ating i-acquire. 123,860. Palagay nyo, enough po ba yun? Siyempre, hindi siya enough. Tama po ba? Pero, katulad ng mga agila, we will not depend on our flapping. We will depend on God. Amen? We will depend on the Lord. So this time, ay iaasa natin literally. At isasaysay natin, ang kabutihan ng Diyos pag ito po ay tuloy-tuloy. Kasi usually 5 years po yun Yung pag tayo po ay nag-acquire nito ay 5 years. So siguro yung iba dyan ay ipang-down natin and the rest ay i-reserve natin for monthly niya na payment. All of this is through faith. All of this is trusting and waiting in the Lord. All of this is not flapping, but soaring high in the Lord. Because that's what we want this year. We want to achieve new heights for God. For the glory
of the Lord. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. And lastly, no, choose to live on higher places. Alam niyo po ba na yung agila ay hindi po yan namumuhay sa lupa? No, ang mga agila ay usually yan, they build nest sa matataas na kahoy o kaya ay sa mga rocks na matataas sa mga bundok. Or else, makikita mo lang sila flying doon above the clouds. At umiikot lang sila sa mundo, no, relying on God. No? Kasi wala naman silang ibang pagkukunan ng kanilang ikabubuhay. So, sabi nga, no, dito sa ating teksto, in 31, those who wait for the Lord will gain new strength. They will mount up with wings like eagles. They will run and not get tired, and they will walk and not become weary. So yung mga eagles, no, talagang they were born to fly. No, just like us. No, tayong mga Kristiyano, we are born to fly. Dapat hindi tayo nananatili sa ating kalagayan ngayon. Dapat tayo laging nagre-reach ng new heights, katulad ng mga agila. Are you excited to reach new height for the Lord this year? Amen. Wow. Sabi nga ng isang mangangaral, no, ang pangalan niya ay si Hannah White Tall Smith. Sabi niya, if we only surrender ourselves utterly to the Lord and will trust Him perfectly, we shall find our souls mounting up with wings as eagles to the heavenly places. Alam nyo kasi, sa totoo lang, mga kapatid, tayo po ay hindi taga rito. Sabihin mo sa katabi mo, hindi pala tayo taga rito. Ayan. Our real home is in heaven. Now we are in this world, but out of this world. Dapat ganun tayo. Namumuhay tayo dito, pero yung pamumuhay natin ay dapat makalangit. Amen po ba? Kasi yun ang destination natin eh. That's how we are created. No, that's how eagles are created. Hindi sila namumuhay sa lupa. Amen. May isa nga akong kwento no, na alam ko ang iba sa inyo ay siguro alam na ito. No? Patungkol ito sa dalawang, sa mag-ama. No? Isa bata, ang isa siyempre ay matanda na. No? So they have a barn. No? Marami silang mga hayop sa kanilang farm. No? At marami din silang mga manok. No? So every day they gather eggs, no, sa paligid, no, and na-notice ng kanyang anak, no, na mayroong isang medyo mas malaking itlog sa labas ng kanilang bakod. So sabi ng ama, baka special ito na itlog. So kinuha nila at dinala nila sa loob at pinalimliman nila ito sa manok. No, at ito po ay after 27 weeks ay ito ay napisa na syempre. At ito ay naging isang sisiw na. Nagsisiw na yung iba. Pero yung malaking itlog ay hindi pa hindi napisa. Ano? Another weeks and another weeks had passed, saka lang ito na napisa. At nung napisa ito ay nagulat, no? Nagulat ang bata. Sabi niya, aba, parang ang pangit ng itsura nito, Papa, ano? Ang pangit ng itsura ng manok na ito. Ano ba yan? Sabi niya, baka ibang breed lang, no? Kaya inalagaan nila ito at ang manok na ito ay kumilos din katulad ng mga kasamahan niya. Kumakahig din siya, no? Na parang manok din. Kumakahig din siya. Kumakain din siya ng uod at nanghuhukay din siya ng mga maduming mga bagay sa paligid. Nagkakrak din siya ng mga corn, no? At sa mga iba pang mga seed, at saka iba pang mga leftovers. Di ba mga manok kahit ano pa naman ay kinakain niya. So ganun yung nangyari. So one day, may isang agriculturist na pumunta sa kanila, an expert sa animals. At nang pumunta siya sa bahay, na-notice niya yung nakakaiba nga ang manok na ito. Sabi ng agriculturist, parang hindi ito manok eh. No, duda ko ito ay agila. No, sabi ng may-ari, no, at sang bata, sabi niya, hindi, manok talaga yan eh. Subukan mo. No, tingnan mo, kumakahig siya eh. Kumakahig siya. Hindi siya lumilipad. Kumakain din siya ng mga maduduming mga pagkain, no? Yung mga feeds, no? At saka mga worms, no? Yung mga leftover. Kumakain siya noon.
manok siya. Tumitilaok pa nga, oh. Kasi ginagaya niya rin yung gawa ng mga manok. So, hindi talaga mapakali itong agricultures because he knew that ito ay eaglet, no, or eagle na maliit. No, so kinuha niya ito. Sabi niya, talagang eagle ito. Susubukan ko nga, sabi niya. So kanyang kinuha at umakyat siya sa bakod ng bar na yon at binitawan niya ito kung lilipad. Aba, nahulog. Tumawa tuloy yung mag-ama. Sabi ko na sa'yo, pangit na manok lang yan eh. Bakit may ini-insist mong agila yan? Siyempre, hindi pa rin siya maka-move on. So pumunta siya sa taas ng bahay. Doon sa tuktok ng bahay, talagang tinapon niya yung manok. Yun pa rin ang resulta. Nasaktan lang ang manok at nahulog doon sa lupa. No? Lalong tumawa ang mag-ama. Medyo may ka siguro, sinabi ng manok yan eh. Pangit nga lang yan ng manok eh. So ang ginawa ng agriculturist, dahil alam na alam niya na ito ay agila, pumunta siya sa pinakamataas na bundok. At pumunta siya sa isang cliff at binulungan niya muna ang agila. Sabi niya, alam mo, isa kang agila. Huwag mong pagtiwalaan yung mga tao na nag-alaga sa iyo. Agila ka. You were born to fly. Aba, parang hindi naririnig. Sinigawan niya, agila ka nga! Tapos tinapon niya. Nang tinapon niya, nagulat siya. Nag-flap siya. Tapos nakita ng tao na ito, na sumakay na ito sa wind. At nagpailan lang hanggang sa hindi niya na nakita. Wow! Hallelujah! Mga kapatid, ang lesson is, tayo ay nilikha ng Diyos tulad ng mga agila. Sino dito yung gusto maging manok? Ha? Sino dito yung gusto maging agila? Amen. Alam niyo po mga kapatid, medyo nakakatawa, di ba? Pero, that's how we are made by the Lord. That's how we were born. We were born to fly. We were born to reach new high. We were born to live in high places. Hindi tayo nilikha ng Panginoon para lumusak sa dumi, no? Kumain ng dumi, no? Kumahig sa lupa hanggang sa mamatay. Tayo po ay mga agila. Amen? We will mount on wings like eagles. Ganon nilikha tayo ng Panginoon. Tayo dapat ay piliin natin to live in a high places. To live like we are in heaven. Ibig sabihin, mamuhay tayo ng malinis. Huwag tayo kahig ng kahig. No? Huwag tayo tuka ng tuka ng mga maruruming mga bagay. Dahil tayo nga ay mga agila. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Tayo na po tumayo. Hallelujah. Hallelujah. Lord, let us pray. Lord, maraming salamat that you are preparing us, Panginoon, to reach new heights this year, Panginoon. Our prayer, Panginoon, ay patuloy mong baguhin ang aming mga puso, Panginoon. To put our complete trust in you, O God. Bilang isang individual, bilang isang pamilya, bilang isang simbahan, Panginoon. Teach us to rely on you. Ngayong New Year, mga kapatid, choose to wait in the Lord. Choose to trust in the Lord. Choose to hope in the Lord. Choose to expect in the Lord and live like eagles. Soar high. Do not flap your wings all your life. Mapapagod kayo. Kaya mga kapatid, sa oras na ito, as we sing this song, I don't know kung ano po yung mga struggles meron tayo ngayon. I don't know kung anong heights ang gusto nating marating, no?
sa ating mga buhay this new year. But the Word of God says na kung tayo po ay nabibigatan, sabi ng Panginoon in Matthew 11:28-30, "Come to me, all who are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your soul. For my yoke is easy and my burden is light." This new year, let us cast our burdens on the Lord, and I'm sure He will sustain us. Cast all your anxiety in Him because He cares for you. Hallelujah. Hallelujah. As we sing this song, I invite everyone to come to the altar. Giving is part of worshiping. To all who desire to give, you may give your tithes and offering through online bank transaction. Details are provided below.